Isang pangarap ang nagsusumikap lumipad, kahalintulad ng isang langgam. Sa kabila ng kaliitan ay nagpapakita ng matinding sipag upang makamit ang kanyang layunin. At sa bawat agos at patak ng ulan ay kasabay ang walang humpay na pakikibaka para maabot ang inaasam na pag-asang matanggap ng lipunang mapangmata. Sa silid-aralan, nag-uumpisang mabuo ang pangarap ng isang bata at malinang ang kanyang kakayahan. Dito nalalaman ang iba't ibang mga bagay na isa sa malaking dahilan kung sino siya ngayon. Pero, ano na nga lang ang lahat ng ito kung wala ang guro na siyang estado at pundasyon upang matamo ang pagkatuto? Ako nga pala si Perpelere Lisi. Nakatira dito sa Calit, Pampanga. At bilang isang guro, nagtuturo ako dito malapit lang sa bahay. Isang Vicente Central School. Sa kanyang sipag at tiyaga, ay hindi mo maipipinta sa mukha ng gurong ito na siya ay may iniindang sakit na walang kahit ano pa mang lunas ang makakapagpahilom. Grade 1 pa lang ako, nagkaroon na ako ng polio, pero nung nalaman ko, mga 5 years old, wala namang akong naramdaman kasi naikwento ng nanay ko, kaya nagka-polio ako. Dahil sa nilagnat ako. Tapos, yung mother ng ugat ko dun sa may bandang puwitan, natamaan daw ng inject. Maging ang ating bida ay gumagawa ng paraan upang patuloy na maging masaya at makahulagpos sa tanikalang nagpapahina sa kanya, ang kanyang lipunang ginagalawan ay naging sentro ng mapait niyang karanasan at hindi nakatakataka na naging tampulan ito ng kritisismo at masasakit na salita. Ganyan sila pa dyan. Yung sinabi nila niya, natanggap ako yan. Tumasa ako. Kaya lang ng interview yun. Sabi nung Dean, sa ganyang kalagayan mo, makapagturo ka ba? Sabi nyo. Doon ko naranasan yung masakit. Yung may pangarap ka na gusto mong matupad, tapos sa isang iglot lang na sa isang salita lang na gano'n, nasaktan natin. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Dahil aminin man natin at hindi, na ang bulok na isip ng iba ay nagiging pasan pa sa kanila. Huwag sana nating kaligtaan na maraming mga pangarap ang namamatay dahil sa panghuhusga. Maraming mga boses ang hindi naririnig dahil sa takot na mailabas kung sino sila. Sana nakakapaglakad ako. Sana kung nakapaglakad ako, nasa ibang bansa na ako. Tapos sa school, kung normal na nakapaglakad ako, pangarap ko rin sumaya kasi kayo sa mga dream ko na marunong ako sumaya. Yung talent ko doon. Sumasabi, minsan sumasabi. Tapos, gano'n na naman nakita ko yung asawa ko. Kung po na sana, gano'n yun. Si Sir Ray po, magaling po siya, tsaka sobrang bait po. Kasi po, kahit po may kapansanan siya, hindi po lang yan para makapagturo po siya ng magaling. Tapos po, naalala ko po one time, nagstay lang po ako sa room noon nung break time kasi wala po akong dalang baon.
Kasi mahirap lang po kami. Tapos po, ginawa niya po, binigyan niya po ako ng isang Skyflakes, tsaka po isang sesto nun, naalala ko pa po nun. Tapos po, ginawa niya po, sinabi niya po sa akin, kinamusta niya po ako kung ano po yung lagay ng pamilya ko po, ganun. Tapos po, nung ginawa niya po yun, parang na-motivate po ako na may ganun pa po palang tao na kahit ganun po may pinagdadaanan din po siya, is iniisip niya pa rin po yung lagay ng iba. Tunay nga na hindi hadlang ang kapansanan upang maging mabuting ehemplo sa iba. Kahit ganito yung kalagayan ko yan, sana maging inspirasyon din. Maging malaman niya na, ay, yung teacher ko, kahit kung siya, napagtapos siya ng pag-aaral. Minsan nga may mga bata na malaki na sila pumunta sa proud na proud po ako sa new teacher na kayo po yung naging teacher ko. Kahit ganyan po yung kalagayan ninyo. Naipakita po ninyo, marami po kami natutunan sa inyo. Yun ang reward ng isang teacher, yung babalikan kanila para magpasalamat. Halatang tiro na talaga, maging inspirasyon po kaya kami ito bilang estudyante, kaya po masaya po kaya na hanggang ngayon tuturuya pa rin, alay pa rin pong pamagbayo hanggang ngayon. Saad ni Sir Ray na gustong-gusto umano siyang kasama ng kanyang mga kapwa-guro. Maging ganito man ang pasan niyang paghihirap at aminado ito na mabigat ang kanyang dinadalang pasakit, ay hindi kailanman daw niya naisip na ibato sa iba ang bigat na kanyang nadarama. Bagkus ay panay saya ang naidudulot nito sa kanila. Approachable siya. At sa kanyang mga estudyante naman, siya ay masayain. Kumbaga, masayain siya sa kanyang mga estudyante, responsable siya sa kanyang trabaho. Siya pa nga yung nag-ano sa akin kapag may report na siya yung nagpapaalala, oy, due report na tayo ngayon. Yung sobrang sipag niya at dedication niya sa kanyang trabaho. At hindi lang yon, talagang mabuting tao si Sir Telly Ray, maawain. At hindi niya inaalintana yung kanyang kapansanan. Mula sa datos ng Department of Health taong 2020 ay nadagdagan ng 4 na kaso ng polio ang bansa matapos nitong maideklarang polio-free. Hindi lamang sa pamamagitan ng lagnat maaaring makuha ng bata ang sakit na ito, kundi marahil maging sa dumi ng kapaligiran. Ayon sa Philippine Statistics Authority taong 2017, 74% ng mga pamilyang Pilipino ang walang maayos na palikuran. 15% ang may maayos pero may kasalong ibang tao sa palikuran. 5% naman ang walang maayos sa pasilidad at sa mga hukay lamang dumudumi at walang inidoro. Open defecation naman ang natitirang 6%. Kaya isa sa malaking dahilan upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay nararapat maging maingat at malinis sa lahat ng pagkakataon. Dahil isa lamang si Sir Ray sa mga naging biktima ng sakit na ito. Gusto ko talagang mag-aral dahil gusto ko talagang makatapos. Ganun. Kahit maraming pagbubuling nangyayari, pinagpatuloy ko pa rin yan. Mahirap mang abutin ang pangarap na kinakailangan ng matinding pagsusumikap. Patuloy sana tayong maging kahalintulad ng isang langgam na kapag may oportunidad ay palaging masipag